Nagbabalik po ang Panahon TV mga kababayan. Balikan lang po natin kung ano nga ba ang nilalaman ng forecast ng Pag-asa para sa araw na ito ng Huwebes. Patuloy po natin binabantayan ang bagyo at ito nga pong binabantayan nating bagyong hagupit nitong mga nakalipas na mga araw ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ito ay tinatawag po natin o nabigyan na natin ng local name na Bagyong Ruby. Alas 4 po ng umaga kanina namataan po ng Pag-asa ang mata ng Bagyong Ruby sa layong 942 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Yan po ay katumbas rin ng layong 1,023 kilometers east of Surigao City. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 175 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 210 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang patuloy nitong pagkilos. Yan po ay pa west-northwest sa bilis po ito na 25 kilometers per hour. Sa ngayon po wala pa po tayo nakataas sa anumang public storm warning signals, pero ayon kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, habang lumalapit ito po nga bagyo dito po sa ating kalupaan ay maaari na po makaramdam ng epekto yung ilan po nating mga kababayan dito po sa Visayas at ganun din sa may Mindanao area. Kaya po inaasahan po natin dito po sa may bahagi ng Eastern Visayas, ganun din po dito sa may Bicol region. So hagip rin po itong Southern Luzon, dito rin po sa may Caraga and Davao region ang maulap na kalangitan na magdudulot ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito naman po sa may bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin po dito sa may Aurora at Quezon, inaasahan naman po natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na meron lamang po mga mahihinang pag-ulan dahil nga po meron po tayong presence pa rin ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Makakaapekto po yan dito sa may Northern Luzon. Dito naman po sa bahagi po ng Cordillera at ganoon din sa may Ilocos region, asahan po ninyo ang bahagyang maulap na kalangitan na meron lamang pong kasama ng mga isolated light rains. At dito po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong chances ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At kaunay nga po na binabantayan po nating Bagyong Ruby, dalawang senaryo pa rin ang nakikita po ng Pag-asa tungkol po sa movement nito. So dalawa po dito at yan nga po no, yung isa po ay tatama dito sa Visayas at yung isa naman po ay magre-recurve. Ayon po kay Mr. Javier na nakapanayan po natin kanina, 75% po sa chance na ito ay maaari pong maglandfall dito po yan sa may bahagi po ng Eastern Visayas sa mga susunod na mga araw, habang yung 25% chance naman ay nakikita po natin na yan po ay magre-recurve o iiwas dito po sa ating landmass bago po yun makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy po natin babantay yung mga pagbabago po sa magiging galaw ng Bagyong Ruby sa mga susunod na oras. At ito po, paalala po natin sa ating mga kababayang mangingisda, no, yung po mga fishing vessels po natin, hindi po muna kayo pwedeng pumalaot sa ilang mga baybay ng ating bansa, lalong-lalo na yung mga nasa ilalim po ng gale warning ng Pag-asa. Kabilang po dito ang seaboards ng Northern Luzon. So inaasahan po natin dito ang rough to very rough sea condition. Ganon din po dito sa eastern seaboard ng Central and Southern Luzon. Ganon din po dito sa may eastern seaboard din ng Visayas at ng Mindanao area. Dahil nakikita naman po natin, ito po nga bagyo ay malapit po sa inyong area. Kaya po magkakaroon po ito ng epekto sa lagay ng inyong mga karagatan. Kaya paalala po namin, again po, hindi po kayo pwedeng pumalaot o maglayag sa mga nabanggit na baybayin. At patuloy po natin babantayan sa mga susunod na oras at araw kung ano nga ba ang mga pagbabago pa sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo pa at inaasahan po natin ang pananalasa ng Bagyong Ruby. Dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yung po mga nakala po natin impormasyon tungkol po sa lagay ng ating panahon, mamaya po magkakaroon po tayo ng iba pang mga updates. Tutok lang po sa Panahon TV.